Hello, Ka-Okras. I'm Edmund from Quezon City, Philippines, and I love Silikang sa Gabi, the podcast. Click the follow button and the notification bell para updated kayo kapag may bago tayong upload. May jowa ka nga pero no flex at niloloki ka naman sa social media. Okay lang ba sa'yo yun? Deserve mo ba yan? Ha? Pag-usapan natin yan on this episode. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 217 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed together with our Eat Girl Isha at of course ang ating master storyteller na si Mike Cuento. Ako! Happy February! Correct! Ano na ha? Buwan na ng mga puso. Happy February mga guys. Yes. Hello GMA. Hello GMA. Mga kapuso. What's up for you? What's up for you GMA? Mga kapuso at kapamilya sa loob ng Big Brother house. Yes! By the way, February na. At kung meron kayong mga love story o kaya mga rants about pag-ibig, bitterness about love, about your past relationships na gusto nyong i-express anonymously sa podcast na ito, ay mag-send kayo ng email sa siligangsagabi@gmail.com. Hihintayin namin ang mga love story nyo. Kasi nung horror, pag-submit kayo ng mga horror story nyo, love story pa ba? Ang dami na, ang lalandin yung... Correct. Ang lalandin yung lahat, hindi kayo makapag-send ng love story. Magsalita ako, sino-sino yun mga kokra. Kung totoo, mag-send kayo sa amin sa siligangsagabi@gmail.com. Gusto sana namin gumawa ng episode ng mga love stories nyo. Di ba? Yung parang mga pwedeng love stories, pwedeng bitter stories, or kung gusto nyo mga cutesy crushy stories sa office, mga ganyan. Mag-send kayo and promise anonymous yan. At kung ano man na makita namin sa email, hindi namin ipagkakalat. Promise yan sa inyo. Okay? Wow. Kahit nga sa kanilang dalawa, hindi ko sasabihin kung sino yun kasi wala naman silang access sa email. Kaya nga wala. Ako lang naman may access, so hindi nila makikita. Okay, so ako lang makakaalam. So go, send nyo na yan again, siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGENG sagabi@gmail.com. Isend nyo yan this week para ma-ready natin for the coming episodes. Mag-hi kayo sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify at sa mga nanonood sa YouTube at sa Facebook. At syempre, sa members natin, ang ating growing family sa Patreon. Hi guys! Hi! Yung mga naka-Patreon dyan na nag-check yung membership nyo kasi yung iba sa inyo hindi nyo nakikita yung memberships nyo na decline pala kayo. So go, balikan nyo yung memberships nyo para tuloy-tuloy ang ligaya. Okay? At umpisa na rin ang 5 years ng year 5. Tuloy-tuloy na rin ang journey to 1 million downloads. Konting-konti na lang guys. Kaya utang na love, i-share nyo. Paabutin na natin ng 2 million downloads to para kayong mga hindi nag-read to dyan. 2 million agad? Ay, 2 million. 1 million pala. To 1 million downloads. Okay, keep on sharing the pod weekly and stream our episodes Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi. Main episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcast. May mga nagsishare na ha. As in, may mga nakita na akong nagtatag pa ng mga friends sila. So maraming salamat sa inyo. Keep on doing that hanggang maka 1 million downloads tayo ha. Go na natin yan. Hindi na tayong papaligoy-ligoy. Simulan na natin ang pagbabasa ng Reddit entry from our mga Redditors online, mga netizen. Ito nga ang kwento ng tungkol sa may relasyon nga sila, may jowa nga siya, pero low-key naman daw. Parang may problema siya sa pagiging low-key nilang dalawa. So simulan na natin yan. Go. Mike, basahin mo na ang ating entry. Basahin. Mike Color Red. Mike Color Red. Hindi nila nakikita. Ay, hindi pala nila nakikita. Oo. Explain ko na sa kanila. Pikit kayo guys. I-describe sa inyo nakikita. Bisit ka talaga. Okay. Ang title nito ay My 24th Floor. Tayo? Ano ba to? Bubo na naman. Baka mabubuhan. My 24. Hindi siya.
Ako, May. Ibig sabihin 24 female. Dapat me. Mali siya. Me, 24 female. Ganun. Gaga. Hindi marunong. Baliw ka talaga. Or I am 24 female. Ang dami naman na say. Ako na nga magpa-post nito. I-rephrase ko itong post niya. Okay, sabi niya, ano siya, 24 female, tapos yung BF niya, 24 millimeters. Charot. Ang liit. Gano'n ba kalit ang 24 millimeters? Palitan natin, 24 meters na lang siya. 24 meters. Hindi alam. Go. My 24 female, tapos BF, 24 male, for a year, keeps our relationship low-key on social media and I'm not okay with it. Go. Bakit naging 25 siya? Kaya nga. Bakit naging mo yung GH? Sobrang tagal ba sa akin? Birthday na. Ang tagal ba sa akin from the title? From the title, yung sa body copy, naging 25 na. So, sobrang dami nang sinabi mo. Umedad na sila, nag-birthday na sila. Yung isa nanganak, isa nag-birthday na. Kasi naman ang dami mong ebas. So ano ba masahin ko? Yung 24 o yung 25? Ay, ginagawa ko lang yan. So malamang silang mali. Ang bobobo na nag-post. Ano ba to? Okay, basahin ko ulit. Me, 25 female, and my BF, 25. 25 na rin yung BF niya. Wala ka ng gender. Ano ba yan? Okay, ulit. Me, 25 female, and my boyfriend, 25 din, has been dating for more than a year na, and actually living under the same roof. Ay, so live-in. Live-in sila. Hindi. Okay. Bubong lang yung meron sila. Wala silang bahay. Pagkakita mo walang ding-ding, walang magama. Actually, nasa waiting shed sila ngayon sa QC. Doon sila katira. Sa project ni Kapitan. Grabe. Ano ba yan? Wala na. Visit ka talaga. Diyos ko, wala nang napuntahan yung kwento. Okay. Pero he never posted nor just story me on his Facebook. We don't even tag/mention each other on FB post or comments. Sa IG story, yes, minsan. So meron. Pero super low-key naman nun. Oo. Super low to the nothing key highest level. Okay. Nothing key. Nothing key. Hindi na low. Nothing key. Kasi halos never niya binanggit eh. Nakakainis. Naiinis. Parang ayoko kasi na nilolowkey ako. At the same time, hindi ko alam kung valid ba tong feelings ko kasi baka immaturity lang. Pero kasi, para siyang single sa SOCMEDs niya. Ayun na. Wala man lang bakas ng ako. Funny as it may sound, pero for real, feeling ko tinatago ako. Di ko nga alam if alam ng workmates niya na may girlfriend siya and medyo uncomfortable ako thinking about that. Paano ko ba i-open up na hindi nagtutunog immature? Also, does anyone experience the same? What was the reason kaya why you guys keep low-key of us girls? Low-key pa ba tawag doon or tinatago na lang talaga? Ha ha ha, sabi niya. Nakaka-low-key. Nakaka-low-key naman yung kwento niya. True. Diba? Low-key pa ba ang tawag doon? On nothing kill. I think nothing key. Wala. I think wala. Wala na yung susi. Walang susi in the first place. Kinipa niyo natin heel. So nothing key. Girl, you're nothing king. Nothing king. Hindi nag-think ng right not thinking. Pero ba't kasi di ba dapat siya din fineflex din niya? Hindi naman yung sinabi na hindi niya ginagawa. Sinabi Kaya ba? nga. Hindi, wala rin siyang kwento. Yun pala eh.
Baka gano'n din Wala yung na. rant sa kanya ng boyfriend niya. Hindi, Charot. yun yung sabi niya. Ito we don't even tag mention each other. Other. So kahit siya So, din. Hindi, so pwedeng pinopost niya, hindi niya lang tinatag. ganun. Okay. Di ba? Parang ganun. Hindi natin alam. Paki-clarify nga, tapos balikan mo kami. Hindi kasi hindi naman siya magre-reklamo kung hindi niya rin ginagawa eh. Sa bagay. Diba? So, technically, may ginagawa siya na something na hindi ginagawa ng partner. Oo, hindi reciprocated by the partner na parang ako pinapost kita every time. Tsaka grabe yung yung linyahan ng walang bakas ng ako. Parang pang Star Cinema. Parang Wala man lang bakas minatapakan ng siya. ako. Parang minatapakan siya. Gusto mo ba magkaroon ng bakas? Gusto mo ba may ipahid sa sidewalk? Kasi under the roof sila nakatira. Baka minatapakan siya sa gilid. Oo. Oh no. Walang bakas ng ako. Ganda ka. Ganda dun. Di ba? Walang Sakit. bakas. Parang Walang bakas ng ako. Alexa ilakad kay kay Nash Aguas. Nasaan ako Uy, dyan? Di ba may that's ganon? ang tagal na nun. Nasaan ako in those Grabe. 3, ilang years ba yun? May ganun siyang dialogue dati. Nasaan ako in those 3 years? Feeling nyo ba dapat fineflex ka? Gusto mo ba yung feeling na fineflex ka sa social media in particular? Ako hindi masyado. Ako ayoko Ako masyado. wag niyo na akong i-flex sa social media pero i-flex niya ako sa personal. Diba? Doon na lang. Halimbawa sa friends, ito nga pala jowa ko, ganyan. Or ito, diba, parang ganun. Or sa family Yes. mo, yun yung mas mahalagang flex for me. Na parang, at least alam ko na proud siya na magjowa kami. Pero yung sa social media, patatawarin ko na kahit wala. Ikaw, Ish. Gano'ng katagal na sila? Ay, sige. 1 year. 1 year na daw sila. 1 year. Tagal na. Tagal na, di ba? Ikaw, Hindi Ish. to- Gusto mo ba na fineflex ka ng jowa mo? Ako ayoko sa social media. Or Hindi sinistretch masyado. Wow, sinistretch. Sinestretch pa. Ano pala? Okay lang. Kung yun ang May gusto matulog. niya. Chiropractor. Or baka coach yung jowa niya. Coach sa gym ng stretch. Kasi flexible ka daw. Flexible ka daw. Flex kita. Makita mo. If-flex ko pa rin jowa ko, tapos makita yun, si Isha nagpapalabas ng biceps. If-flex ko si jowa. Sinaspot pala sa ganyan. Sa buhay. Si Isha kasi, hindi talaga siya ma-social media ng buhay niya. Di ba? Hindi naman siya yung minute-maya nagpo-po. Ay, hindi. Actually, sa story. Minute-maya ka rin naman sa story. Sa story lang. Yung 24 hours lang. Yung hindi. Pero yung magpo-post ng mga actual life happenings, parang hindi ka na ganun, no? Yung parang if sa feed. talagang, I would rather post it sa feed ko than sa stories. Kung if may flex man, if ever. Mas gustuhin ko nasa feed kesa sa stories. Okay lang sana i-post niya ako sa feed. Pero wag naman yung parang, sa akin na umikot yung buhay mo, gan. Ayoko nang ganun. Parang, parang, ko sa ganun. Parang, What if may pakpak siya, tapos umiko talaga siya sa'yo? Langaw pala. Kasi may bakas. ano ba yan? Wak-wak pala. Umiikot sa bahay mo, nag-aabang ng gabi. Bubong. Mabadila. Kasi nga living under the roof ka. Uy, grabe naman kayo sa, sa letter sender nitong, Sorry. Ang sensitive naman itong letter sender. Napaka-arte mo Charot! Napaka-selan mo naman. Attitude, nakikinabang na lang sa story ng iba. Nag-attitude pa. Binibigyan ka ng airtime, selan pa. Oo. Ang dami na say. So, Kaya ikaw, naman ako gusto for mo? a time. For ikaw. a time, parang may irang ako na parang hindi Gusto ko ako. malaman kasi si Mike yung parang sa ating tatlo, siya yung pinaka parang recently in a relationship, diba? So, during your relationship, yung nakaraan na yung pinaka-latest, parang naging, kasi ako, from what I saw sa social media, nagpo-postan kayo ng isa't isa, di ba? May post ka na tungkol, nandyan siya, may post siya na tungkol sa'yo, ganyan, na pag birthday mo, I'm so proud of you, pag birthday niya, I'm so happy for you, ganyan. Usapan ba yon na maggaganon kayo? Ay, hindi. So talagang Gulatan din yun. kusang loob. Kusa. Okay. How did you feel about that? Na parang kusang loob siya?
sa totoo, nung una may awkward. Kasi paano ba? Hindi naman kami nag-start as ganun ka-open sa lahat. Friends kasi lang. Oo, totoo. 'Di ba? Yeah, parang true. Low-key din yung start. Intentionally, nilowkey nyo talaga yung relationship nyo. Diba? Sa social Parang, media, yes. Oo. Pero yung closest sa office, parang, hindi naman. 'di ba kasi napansin naman ng iba. Yeah. Parang gano'n. Kaya hindi lang kami ma-post, pero on a personal level, parang mas okay na kami sa gano'n. Na hindi ko siya kailangan ipakita na sobrang sweet o something. Noong umpisa, noong first few months, parang nahiya din ako mag-post Nagsa-story ako na hindi ko siya ini-story, gano'n. Nagsa-story ako na, kunyari in Japan, isa o dalawang story lang yata yung in-story ko na pinakita ko kasama ko siya. Pero yung buong Japan na, oo. Parang yung nung in-story ko lang yung butterbeer. Ay, actually, totoo. Laging either solo or group. Yung mga photos mo nun. Oo, actually, totoo nga yan. Ano nag-spark na bakit, todo flex na tayo? Or todo flex na kita? Nung okay na sa family. Okay na sa family ko. Okay. So parang, initially, hindi pa kasi kayo parang hindi pa alam ng lahat. Oo. Okay. Parang ako, may fear din ako sa family ko, sa relative side, ganyan. Tapos nung na-meet niya na personally yung family ko, tsaka relatives ko, yun na, parang, okay na. Open na. Kebs na. Kasi parang, wala naman din issue sa kanila. Okay naman sila Hinahanap nga nila siya So, edi ko mag-post, okay na. Wala nang okay na sa akin. Okay. So, pero yun yung turning point. Yung may turning point siya na okay din ako mahiya. Okay na ako sa social media. Kasi yung parang pag-flex on social, parang PDA Di ba? Yung parang holding hands in public. Parang ganun yung dating ngayon. Yun yung view ko At least yun yung view ko. So parang kung hindi kayo yung PDA couple, parang hindi rin naman kayo para posta ng isa't isa sa social media na madalas, di ba? Pero feeling ko kasi, may mga nakakita akong studies na parang, parang hindi ko alam kung Google ba yung nag-publish. Pero parang concerning marketers. Kasi sabi nila na yung dating measures ng engagement on social, kailangan nang ibahin kasi we are becoming passive consumers on social media. Paano? Nasa social media pa rin tayo, pero nanonood na tayo, hindi na tayo nagpo-post, hindi na tayo masyadong nag-create ng own content ng buhay natin. Parang ganun. So, ano ba dapat? That's especially true sa mga new generation. Kasi millennials tayo yung tipong ma-post talaga tayo, di ba? Na parang, Diyos ko, duman tayo sa panahon na kada kibot sa oras ng buhay natin, naka-Instagram, Oo. Diba? Dati nga, pag nagta-time hub sa akin, yung sa time hub, oo, ang dami, di ba? Kahit yung 4 hours na break ko sa school, pinopost ko. Hindi ako dati. 4 hours break, anong gagawin ko? Oo, correct. Nag-interview ako dati sa ABS, pati yung yogurt na kinain ko sa paghihintay ng interview ko, pinapost ko. Ganun level. Pati yung sunog kong hotdog na niluto, pinost ko sa IG. Tapos may filter na yung nag-zoom in. Meron pa ba nun? Wala na yata Baka retro, Sige, try ko mag-post mamaya ng retro filter old school. Yun yung old school Instagram. Yun yung namimiss ko Instagram actually. Yung ganong era. Pare-pareho lang tayo ng post kasi yun lang yung available ng mga filter. Oo. Pero yun nagbabounce pang gano'n. Zoom in. Diba, puro ganun lang. Tapos minuminuto tayo millennials. Pero yun nga, as the generations pass by, ngayon may pinapanganak na ng mga beta, di ba? Na mga generation beta after alpha. Mga isda, no? Beta fish. Beta fish. So parang na sila, parang sinasabi na hindi na tayo as active or hindi na sila as active sa pag-create ng sarili nilang content but more like, nandun pa rin sila, like kunwari TikTok, pero nanonood na lang sila. Hindi yung post ka ng outing ng barkada, isang buong album, wala. Saan nakakatawa yung may nakita akong post dati yung paano halimbawa nag-pizza yung family. Ano yung post ng boomer? Ano yung post ng millennial? Ano yung post ng Gen Z? May ganun. Yung parang, yung boomer may
pizza muna tayo. Salamat Lord sa blessings. Yung mga ganyan. May song. Thank you Lord. Mga ganyan. Thank you, Lord. Nanay ko ganyan mag-post. Si mama. Oo, di ba? May mga ganyan sila eh. Pero ang hirap nun na parang merong nag-grow sa kanya yung ganong feeling. Yung feeling na gano'n na parang totoo. feeling niya hindi siya loved. Ay, interpretation ko pa, feeling niya hindi siya loved because hindi siya pinapost. Pero baka kasi hindi naman yun, wala yun sa guy. Na parang it doesn't mean na hindi kita pinapost, hindi kita mahal. Kumbaga hindi na metric niya, hindi na measure para sa kanya. Totoo. Iba yung metrics niya. Pero kailangan niya sabihin. Kasi mag-grow sa kanya na parang, hindi niya talaga ako love. Hindi niya talaga ako love. Lalo na pagkalahi mo na overthinker, yan ba kung ano-ano maisip. Magbabalik tayo sa charot. Magbabalik. After ng 1 year. After ng 1 year. Babalik kung siya kasapi ng kulto ng mga overthinker bell, baka kung saan mapunta ang mga ganaps na ito. Pero kagaya nga na sinabi ni Mike, magbe-break muna tayo kasi mamaya after the break, babasahin natin yung mga sagot ng mga pakailamerong Redditors at mga pakailamerong online netizens. Marites. Sa usaping ito. So kung gusto nyo rin sumama sa usapan, mag-comment lang kayo habang kami ay magbabalik in just a quick second. Okay? Babalik ang Siligang sa Gabi na podcast. Hello, Ka-Okras. I'm Edmund from Quezon City, Philippines, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Wow. Break tayo muna sa usapang low-key relationships. Time for our members. Shararat! Chararat! Chararat! Hi sa inyo, Dar, Faye, Edresel, James. Nagsasalita pa ako. Hello to certified ka-Okra Pro and ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligang sa gabi. Go Isha! I'm sorry. Hi sa'yo, Dar, Faye, Edresel, JV, Rara Rams. Uy, nanalo din to si Rara Rams. Yes. Rara Rams. Kay Marisa, Roy C, John Lester, Richelle Dayan, Jen, Letus, Zyren, Vida Margaret, Jerim, Lemon, Jeremy. Ay, sorry. Jeremy. Sorry, Jeremy. Vida Margaret. Sorry. Vida Margaret. Jeremy. Baka si Vida Margaret yan. Si Vida Margaret. Lemon, Jeremy. Hindi niya kilala si Margaret. Zitel, Nix, Marinil, Zaitel. Ano ba yan? Kasi hindi tayo Sinapol-shuffle kasi namin yung names. Go. Bilisan mo. Okay, sorry. Zaitel, Nix, Marinil. Tama? Marinil. Marinil. Marinil, G, Joseph Kirby, at si Manags. Hi guys! I'm so sorry. Matatapos yung soundtrack natin, hindi pa tayo tapos. Go, Mike! Grabe, may Letos na tayo. Meron pang Lemon Okay, hello din kay RJ, kay Valerie, JP, Christian J, Mama Batong Bakal, nanay ni Rio, Moana, Primrose, Maida, Donna, J, Cassandra, Marky O, Mickey, Ren, 8Cat, Diane, Shayna, Arla, Jer, Jimiel, Welmer, Jennifer, at kay Shaula. Hello din kay Ate A, kay Mads, kay Franklin, kay President Franklin, kay Adi, Zarina, Gio, Aiko, Moy, Sam, Kims, Azel, Mark, Vernice, Norly, Jennifer Bullock, Emma, Maui, Tita Cecil, Bell, Shane, Sheila, Fernie ng Carla, Nurse Ben Manzo, at kay Dave. Hi guys! Thank you to all our members. Dahil sa inyo may once a month live recording na tayo dahil we do members only live recording. Ka-Okra Pro Max lang yan so mag-upgrade na kayo. Dahil sa end of the month, magkakaroon tayo ulit ng bagong live recording sa February. At dahil dyan, nakakatulong din tayo sa ating partner organization for the month of February. Dahil part of your subscription will go to our organization for the month of February, ang Hero Foundation, isang organization na tumutulong sa families ng fallen soldiers na mga Pilipino. Kaya mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligangsagabi at make sure na naka-Okra Pro or ka-Okra Pro Max membership kayo. Okay? So go na. At abang-abang lang kasi malay nyo mag-sale ulit tayo ng membership. Parang yun ang hilig nyong lahat So abangan nyo yan
sa ating patreon.com. Okay? Ngayon naman, idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Today's shoutout ay medyo more of a rant siya. Pero pagbigyan na natin. Ito ay nanggaling kay Lorenzen Doria. Sabi niya, may disclaimer naman siya. Sabi niya, magra-rant lang ako real quick bago matulog. Sabi niya, I always listen to the pod bago matulog. It's fun. Ay, nabasa na yan, di ba? Hindi pa nga. Hindi pa nga. Ano ba yan? Alam mo, lagi mong ginugulo si Isha. Kaya hindi na kanya matandaan, ginugulo mo pa. Lalo na hindi na matandaan. Kasi siya ka na Lorenzen. I always listen to the pod bago matulog. It's fun. It is indeed enjoyable and it takes a heavy load of stress after a long day. The problem is, halfway through the app, nakakatulog ako. So what I would do then is replay the app the next day. Kaya lang, nakakatulog talaga ako. So parang naka-all caps pa niyang sinabi yun na. So ano ba to ate ko? Pasigaw. Like, more power. Diba? Hindi pa ito nabasa. I swear. Sabi pa niya, more power to you three, I guess. Ewan ko ba't I guess yung sinabi niya? Kasi nga nakakatulugan niya. So parang, okay, sige. Parang more pero like, nakakatulog ka. or like more power sa'yo. Dahil kailangan mong dahil magising ka. More kape. Yung more kape para yes. sa'yo. Wish ko lang matapos yung episode bago matulog. Yun lang. Love you. This was dated ng before, mga first week of December. Got to ito third week of December na siguro to. Sabi niya, I spoke too soon. Hindi ko na maalala kung saang episode ako nag-start. But when I started listening to the pod, it was incredibly wholesome and heartwarming. As someone na OP, I was so happy to have discovered Siligang sa Gabi. Pero at this point, parang napupuyat na ako. Ay, ang ganda. Ano mo, para sa yung mga nababasa natin na kanina 24, ngayon naging 25. Ito, nag-iba na rin ang buhay niya bigla. Yung parang, oo. Hindi na siya napupuyat, hindi na siya nakakatulog, napupuyat na siya kakapakinig. Okay, go. Sabi niya, oh my God, Mike, di ko na kinakaya ang podcast. Haba. Haya. Ganun yung tawa niya. Dami ko nang iniisip na sabi niya, haba, haya, hayua. Yun yung type niya eh. Haba, haya. Di ba parang dance na yan? UP pala. Oo, di ba gano'n? Haba, haya. Sabi niya, go. ang dami ko nang iniisip na dagdagan pa ng hininga at macaroni. Kasi nga dahil dun sa episode ni Emma Bunton hininga yan, tsaka ni Macaroni 85 ba yun or 95. Sabi niya, umabot sa point na sinabi pa niyang ayoko na Lord, help. Haya. I think kailangan talaga niya ng help kung gano'n siya tumawa. Correct. Salamat ng marami sa iyo, Lorenzen Doria. I think yun ang... Yes. Lorenzen Doria. Sorry. Doraa. Sorry. Doria. Yes, IA. So maraming salamat sa iyo at nawa ay nakakatulog ka pa. Kasi nga ako ngayon na, may nabanggit na naman siya na dati wholesome yung podcast, warm, heartwarming. Ganun pa rin naman kami ngayon. Nasa Patreon na kayo mga thirsty at mga bastusan kasi nga ayaw pa rin mga wholesome. Ayaw pa rin mga ganit. Charot. So nasa na, Patreon na yung buong uncut episode. So kung gusto nyo na-intriga kayo kung ano ang feeling makinig ng 1 hour plus ng Siligang sa Gabi na podcast, punta kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Pero maraming salamat. Kung gusto nyo mag-DM para mabasa kayo ni Isha dito sa i-shoutout sa gabi, pumunta lang kayo sa any of our socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi across the board. At pwede kayong mag-DM dyan at mag-comment din kayo sa Spotify, kung nasa kayo YouTube, Facebook, babasahin ni Isha lahat. Okay? So, lahat. Yes. Okay. Ngayon, back to the episode.